Hello everyone, magandang oras sa ating lahat. Welcome to my videos. Maraming salamat sa panonood at lalo na sa mga nag-subscribe. Thank you guys. At kung bago ka pa lang dito sa aking videos, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe para updated ka sa aking mga bagong upload ng mga videos na mayroong mga gandang kasaysayan at halaga tungkol sa ating mga barya. Guys, ito yung 1 piso na magnetic. Mayroong taon na 2014. So bago ang lahat guys, tapusin muna natin ang kanyang features dahil napaka-importante rin na malaman din natin ang baryang ito ng Pilipinas guys. Dahil sa baryang ito guys ay umabot na ng 640 pesos ang bawat isa. So, bago natin alamin ang lahat guys, tapusin muna natin ang kanyang feature dahil napaka-importante rin na maintindihan natin at malaman natin ang buong katotohanan. So, ito yung features guys. Issuer niya Philippines, ang period Republic. 1946 ang kanyang date. Ang type naman is standard circulation coin. Mayroong taon na 2003 hanggang 2017. Currency naman ay piso. 1967 ang kanyang date. May value siya na 1 piso. Ang kanyang composition ay nickel plated steel. May timbang siya na 5.35 grams at ang kanyang diameter naman ay 24 mm. Mayroon siyang thickness na 1.9 mm at shape niya ay round. Mayroon siyang technique na mild orientation, middle alignment. Mayroon siyang number na A number 17107, KM number, reference number KM number 269 and shoe number 119A. Series 2003 at ito ay magnetic coins. So mayroon siyang composition na plated steel. Ito yung numbers natin guys. Ang head of Jose Rizal facing right, mayroon siyang value to the right. Mayroon siyang script na Latin at ang kanyang lettering Republika ng Pilipinas, 1 piso, Jose Rizal 2014. Ang translation, Republic of the Philippines. At ito naman guys ang ating likuran, ang reverse, bank cell within the circle. Mayroon siyang script na Latin at ang kanyang lettering ay Bangko Sentral ng Pilipinas. 1993. Translation, Central Bank of the Philippines. At ang kanyang age ay readed ang ating MENT, Base Security Plan Complex, Quezon City, Philippines, 1975 ang kanyang date. Mayroon comment dito guys. The numbers exist within two lettering types. Mayroon siyang bold letterings and the normal letters. At mayroon siyang varieties of Jose Rizal. Ang reverse 1, die 1, 1995 ay thick script. Ang reverse 2 or die 2, meron siyang thin script at round ang hole and 9S. So ito yung pinaka-importante guys na ating kailangan hanapin, ang hard to find. Ang hard to find na mahirap hanapin ang ating year na 2000. So napakaswerte mo guys kung mayroon kang year 2005 na 1 piso normal letters dahil 1.1% lang ang kanyang percentage sa kanyang mintages. Mayroon siyang price na very fine na 640 pesos. So napakaswerte nyo guys kung mayroon ganyan. At ang pangalawa guys ay ang ating 2012 na bold letters. Mayroon siyang reverse 3 na frosted. Dahil 2% lang ang kanyang mintages. May extra fine siya na 90 pesos. Ang ating 2012. At dito naman tayo sa ating 2006 na PI bold letters din. Mayroon diyang 2%. At ang kanyang very fine ay 59 pesos. At dito rin sa ating 2010 na bold letters, ang reverse 3, mayroon siyang 1.3%. Ang extra fine niya ay 410 pesos. At dito tayo sa panghuli, ang ating 2014 na piso na bold letters, ang reverse 3, frosted 1.2%. 55 pesos naman ang extra fine. So yun guys, ang ating gandang kolektahin na year 2005 na normal letters, 2006 na bold letters, 2010 na bold letters reverse 3, at ang 2012 na bold letters and reverse 3 rin na frost.
or frosted. Mayroon siyang 90 pesos sa kanyang extra fine. At itong panghuli ang ating 2014 na reverse 3 frosted. Yon ang magandang kolektahin natin guys. Hindi tayo kulik na ng kulik na wala namang halaga. So dito tayo sa mga hard to find na pwede nating itago dahil sa balang araw ay tataas din ang halaga niyan sa ating mga tinatago, ating pinipili na mga barya. So itong 2005 guys ang number 1 natin na itatago dahil 640 pesos ang kanyang very fine. Yun guys, ang mga nakuha nating impormasyon dito sa ating source of information sa ennomistad.com. Maraming salamat sa panonood guys at God bless sa ating lahat.